Hello everyone, Ate Kate here and welcome to our day 33 of our daily devotion. Let's pray first. Thank you, Lord God, for this day that you have given us. I'm so blessed that we are all here, Panginoon. Alam ko, tapat ka at dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon. Breathe on this word. I pray na ikaw po, Panginoon, ang magsalita. Ikaw yung magtanim. Ikaw yung kumilos sa buhay nila, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-apply ito sa aming mga buhay, O God. Lord, ito lamang po ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. At naniniwala ako na gagamitin niyo po ako sa pagsasalita ngayong gabing ito. I know na hindi niyo kami iiwan ni pababayaan man. At alam ko, Panginoon, na you are in the midst of us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Our Bible verse today is John 8:34. Sabi niya, Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whoever committed sin is a servant of sin. Ang sinners po, mga kapatid, sabi sa Bible, kapag makasalanan ka, kapag gumagawa ka ng kasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan. Ang kasalanan ang nagkokontrol sa'yo, ang kasalanan ang may nagmamayari sa'yo, at hindi mo kayang makawala doon ng mag-isa. Kaya marami sa mga tao ang gustong magbago, marami sa mga tao ang gusto nang makawala sa kanilang mga adiksyon, sa kanilang mga maling ginagawa, pero ang sinasabi ng mundo, pagbawal, masarap. Ngunit hindi nila alam na sila'y nagiging alipin na nito. Kaya dapat tigilan na nila ang mga kasalanan na to at merong isang Diyos. Sabi nga sa Bible, diba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tunay nga na ikaw ay mamamat, spiritually dead and spiritually eternal death. Di po yun biro. Napakasakit nun, mga kapatid, kaya hindi matiis ng Panginoon na ibigay yung sarili niya sa krus. Kasi ganun kanya kamahal, kasi ayaw niyang maranasan yun. Dahil sa kamatayan na to, ay gumawa ang Diyos ng paraan dahil sa kanyang pag-ibig ng sobra-sobra sa atin. Kaya nga sabi niya sa John 8:37, Ye shall seek me and shall die in your sins. You will die. You will die in your sins. The more that you seek God, the more that you will die in your sins. Many people will say, basic lang naman yung pagbe-pray, basic lang naman yung mga pagbabasa ng Bible. Huwag niyo pong ilalang lang yung mga basic. Dahil ang mga basic, yun po ang mga mas nakakatulong sa atin. Yun po yung kailangan na meron ka sa lahat ng antas ng kung ano man yung trabaho mo or skills. Like for example, like drawing, or when you learn everything, kailangan mo munang i-build up yung foundation mo sa mga basic bago pa yung mga matataas na bagay. Kaya hindi po natin kailanman kalimutan na isik si Lord sa araw-araw. Kaya kapag kulang ka doon, magtataka ka bakit ang hirap ng pagiging buhay Kristiyano mo, ang hirap, walang pagbabago. Tanungin natin ang ating mga sarili, do we seek God? And if we seek God and still nothing happens, check our heart, check our intentions, and then pray to God, Lord, help me. And I know, hindi niya kailanman hindi papansinin yung panalangin ng isang mabuting puso sa kanya na nais talaga siyang hanapin, na nais talagang malaman kung ano ang meron Jesucristo. So, this is so powerful, guys. That's why the devil wanna distract us, wants you to not do your devotion. He wants you not to do these things. There are so many noise. There are so many people giving their own opinions like, sobra, ang ingay na ng mundo. Kahit sa cellphone lang yan. Actually, ang dami talaga mga distractions ngayon. Kaya hindi tayo dapat magpadala sa mga ingay ng mundo. Hindi tayo dapat magpadala dyan sa kung ano-anong mga sinasabi ng mundo. Tayo po ay dapat lang na alamin kung sino ang Panginoon. Hindi ka magtitiwala sa sarili mong gawa, pero kailangan mo pa rin may gawin. Faith without work is dead. Faith without work is dead. So you have to work it out. Matatalo ng mga Israelita ang mga taga Jericho kung hindi sila nag-work right. Yung promise, andun yung blessing, pero kailangan pa rin nilang kumilos. So, si Lord kumilos na, panahon na ngayon na tayo naman ang kumilos. So,
I pray na na-bless kayong araw na to. God bless and Ate Kate out!